Isang dating Yakuza icon ang nagpasya na umalis sa kanyang nakaraang buhay, at maging isang regular na house husband. Gayunpaman, ang pag-alis sa kriminal na pamumuhay ay mahirap, at ang pang-araw-araw na gawain ay nagiging anumang bagay ngunit karaniwan. Siya ang pinakawalang takot na miyembro ng Yakuza, isang taong lumikha ng maraming mito sa ilalim ng mundo noong panahon niya. Nalaman ni Tatsu na ang pagiging isang house husband ay may sariling mga hamon, mula sa larangan ng digmaan na kilala bilang mga sale sa supermarket hanggang sa mga pagkabigo sa kusina. Si Tatsu, nakilala rin bilang The Immortal Dragon, ay ang dating boss ng Yakuza na may maalamat na katayuan. Gayunpaman, isang araw, nagpasya siyang iwanan ang kanyang buhay ng krimen sa pabor na maging isang stay-at-home na asawa. Sa unang pagmamasid, si Tatsu ay nagbigay ng impresyon ng isang mapanganib na kriminal na may tato na dragon sa kanyang likod at isang masamang ekspresyon na nagmumungkahi na handa siyang magdulot ng pinsala sa isang tao. Gayunpaman, gumising siya ng maaga sa umaga upang gumawa ng mga kaibig-ibig na mga lunchbox na dadalhin ng kanyang asawa sa trabaho. Sa kasamaang palad, hindi niya naaalala ang tungkol sa pulong sa kumpanya ngayon at mabilis na umalis nang hindi nag-aalmusal. Naghahanda na si Tatsu para simulan ang kanyang mga gawain nang makita niyang nakalimutan ng kanyang asawa ang kanyang lunchbox. Nagmamadali, inihanda niya ang lunchbox, inilagay ito sa loob ng isang maleta, at nagmamadaling lumabas sa kanyang bisikleta upang dalhin ito sa kanyang asawa. Gayunpaman, siya ay pinahinto ng mga opisyal ng pulisya dahil sa bilis, at sinimulan nila siyang tanungin dahil sa kanyang mabilis na bilis. Sa pagtugon sa kanilang mga katanungan sa kanyang nakakabagabag na hitsura, napagpasyahan nila na siya ay isang miyembro ng organisasyon ng Yakuza. Siya ay nabalitaan na tinanggal ang isang adversarial gang ng mag-isa sa isang gabi, at kilala bilang Eternal Dragon na nawala maraming taon na ang nakakaraan. Natakot ang mga pulis, naghihinala na si Tatsu ay maaaring sumusubok na kumuha ng sandata mula sa isang maliit na supot or bag na dala para sa pagdadala ng maliliit na bagay tulad ng pera or mga susi. Gayunpaman, iyon lang ang kasaysayan ngayon, at sa kasalukuyan, abala siya sa pagdadala ng pagkain sa kanyang asawa. Sa kanilang pagkamangha, sa halip na pera, si Tatsu ay nagtatanghal ng isang kupon sa pagtatangkang suhulan ang dalawang pulis. Ang isang tindero ay nangangailangan ng isang mamimili para sa kanyang mga peking kutsilyo. Nang makarating siya sa apartment ni Tatsu, pumasok siya nang buksan ni Tatsu ang pinto. Hinahawakan ni Tatsu ang isang kutsilyo na tila nababalutan ng pinaniniwalaan niyang dugo, na nagbibigay sa paligid ni Tatsu ng nakakabagabag na vibe. Kinikilabutan din siya sa itsura nito. Gayunpaman, bilang isang profesional, patuloy niyang inilalahad ang kanyang produkto kay Tatsu. Naintriga, nagpasya si Tatsu na subukan ang kutsilyo upang makita kung ito nga ay isang peking item. Ginagamit niya ang kutsilyo para sa pagluluto ng hamburger patty, at inihandog ito sa tindero. Nagulat ang tindero nang makitang gustong-gusto niya ang steak kung kaya't ibinabalik nito ang mga alaala sa kanyang bayan. Sa makatuwid, lubos niyang binabalewala ang unang dahilan ng kanyang pagbisita, na mag-market ng mga mababang kalidad na kutsilyo sa mga customer na walang kamalayan. Pinatalsik ng isang tindahan ang isang binata na nagngangalang Masa ng labag sa kanyang kalooban. Siya ay talagang dating kasamahan ni Tatsu mula noong panahon nila bilang mga gangster. Kasunod ng pagkawala ni Tatsu, ang gang ay naghiwalay, at si Masa ay natigil na ngayon sa isang walang pag-asa na sitwasyon, hinahanap ang teritoryo ng karibal na grupo at anumang indikasyon ni Tatsu. Buti na lang at naabutan niya si Tatsu na bumibili ng gulay sa palengke. Pumunta si Masa sa kanya at nagsimulang talakayin ang kanyang kasalukuyang mga kalagayan, hinihikayat si Tatsu na bawiin ang kanyang dating posisyon bilang Immortal Dragon. Gayunpaman, si Tatsu, na nakasuot ng kanyang karaniwang nakakabagabag na ekspresyon, ay nagsindi ng yosi at hiniling kay Masa na sundan siya. Laking pagtataka ni Masa, dinala siya sa isang cooking class. Nang makumplito ang recipe ng araw, ang mga kababaihan sa klase ay nagsasaya para sa mga kakayahan ni Tatsu sa pagluluto. Hindi mapigilan ni Masa na pag-alitan siya sa pag-abandona sa kanyang gangster lifestyle para sa buhay na ito. Kalmadong nilinaw ni Tatsu na iniwan na niya ang kanyang gangster life, at ngayon ay nakatuon sa pagprotekta. Hindi niya makakamit ang layuning iyon sa pamamagitan ng marahas na paraan, dahil salungat ito sa kanyang mga paniniwala at pinahahalagahan. Tumawa si Masa sa komento ni Tatsu at inalis ang plato ng pagkain sa kanyang kamay.
Agad na sinampal ni Tatsu si Masa dahil sa kanyang kawalang galang, at inutusan siyang ayusin ang gulo na kanyang ginawa. Habang nagbibisikleta isang araw, umiwas si Tatsu upang maiwasang mabangga ang isang pusa at nauwi sa pagkakabangga sa isang kotse. Ang sasakyan ay pagmamay-ari ng isang kriminal na kaanib sa Konami Gang, isang karibal na gang. Automatikong iniisip ng Konami na sinadya siyang tapusin ni Tatsu. Siya at ang kanyang driver ay hinabol si Tatsu. Dinala sila ng pagtugis sa isang tindahan ng damit kung saan naniniwala silang nakulong nila si Tatsu. Gayunpaman, ang tindahan ay kasalukuyang nagpapatakbo ng isang promosyon sa pagbebenta, na humahantong sa mga customer na sabik na sinusubukang samantalahin ang mga may diskwentong item. Inutusan ni Tatsu si Konami at ang kanyang driver na lumahok sa sales. Sa wakas, nagtagumpay lamang sila sa pagkuha ng t-shirt, isang pares ng medyas, at guwantes. Pinagsabihan sila ni Tatsu dahil sa naging dahilan upang mawalan siya ng sales item, at itinuro na isa na siyang stay-at-home dad. Si Konami, na nabigla sa bagong pamumuhay ni Tatsu, ay bumunot ng baril at itinutok ito kay Tatsu, na nagsasabi sa kanya na huminto sa pagsasabi ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, nagagawang ibagsak ni Tatsu si Konami sa lupa sa pamamagitan lamang ng ilang mabilis na paggalaw, at nilagay ang glove sa kanya. Inutusan niya si Konami na hawakan ang mga guwantes na binibigyang diin kung gaano kalaamag sa labas. Ang pangunahing aksyon na ito ay nagbabalik na maraming alaala para kay Konami, na inaalala ang kanyang kabataan noong ang kanyang ina ay kailangang mag-ipon ng pera upang makabili ng guwantes para sa kanya. Nakaramdam ng matinding emosyon, nagsimulang umiyak si Konami at piniling hawakan ang mga guwantes. Nagdesisyon si Tatsu na bumisita sa isang tindahan, at bilhan ang kanyang asawang si Miko ng seryeng anime na pinakagusto niya. Gayunpaman, sa kanyang kahangahangang hitsura at isang malites sa kamay, nagpapakita na para siyang kasangkot sa ilang uri ng ipinagbabawal na pakikitungo. Kinagabihan, nang bumalik si Miko mula sa trabaho, binati siya ni Tatsu na maingat na iniinspeksyon ang kanyang katawan bago siya pinapasok sa loob ng bahay, tinatrato siya na parang nakagawa siya ng krimen. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niya na ang bahay ay pinalamutian. Linano ni Tatsu ang buong kaayusan para markahan ang kanyang kaarawan, ngunit mayroon itong kakaibang ugnayan, ang kapaligiran ng isang maligayang kaganapan na may temang Yakuza. Sa kabila ng pagkanta ng birthday song, nananatili ang ekspresyon ng kanyang mukha sa paglikha ng nakakatakot na ambience. Susunod, niregaluhan ni Tatsu si Miko ng isang serye ng anime na binili niya kanina. Nagpahayag ng pasasalamat si Miko para sa kilos, ngunit inamin na mayroon na siya ng partikular na item na iyon. Sinaktan ni Tatsu ang sarili bilang parusa para sa pagkabigo sa kanyang ginawang aksyon at bilang pagpapakita ng pagsisisi. Sa isang estado ng gulat at pagkabigla, ang tugon ni Miko ay hampasin siya, na naging sanhi ng paglipad ni Tatsu sa isang bintana na gawa sa salamin na parang kahawig ng isang ibon. Kinabukasan, nakatanggap si Tatsu ng tawag mula kay Miko, na nagsabi sa kanya na papunta na ang landlady. Tinitiyak niyang malinis ang lahat sa pamamagitan ng paggamit ng automatikong vacuum cleaner. Pinagmamasdan niya ang makina at namangha sa kakayahan nitong epektibong linisin ang sahig. Kapag nakumpirma niya ang pagiging maaasahan ng makina, pinayagan niya itong i-vacuum ang lugar. Pinagalitan niya ang makina nang mapagtanto ang kawalan nito ng kakayahan na maabot ang mga sulok. Siya ay nagpatuloy upang ayusin ang mga gilid at ang iba pang mga puwang, dahil nais niyang maging napakalinis ng bawat sulok. Nang wala sa oras, nahuhuli ng makina ang buntot ng pusa, kaya tumalon ito sa takot. Kumapit ang pusa sa wine rack, na humahantong sa pagbagsak nito at tinamaan ng bote si Tatsu sa mukha. Pagdating ng landlady, napasigaw siya sa gulat nang makita ang mapupulang damit at sahig ni Tatsu. Ang mga aksyon ni Tatsu ay nagpapalala lamang sa sitwasyon, sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pagpapalabas na parang siya ang inatake. Hiniling ng isang kapitbahay na alagaan ni Tatsu ang kanyang anak na nagngangalang Ryota, habang siya ay pumupunta sa isang pulong. Matapos makita ang matinding ekspresyon ni Tatsu, nagpa siya si Ryota na manahimik at umupo sa isang sulok. Upang aliwin ang sarili, nagluluto si Tatsu ng isang batch ng cookies at iniaalok ang mga ito kay Ryota para matikman. Nasiyahan si Ryota sa cookies, at nagpapasalamat si Tatsu na nasiyahan siya sa mga ito. Ang bata ay nawala ang kanyang takot kay Tatsu, at hiniling sa kanya na maglaro ng isang laro.
Naisip ni Ryota na maglalaro siya ng mga video game, ngunit nadiskubre niya na ito ay tungkol sa paglalaro ng dice at mahjong. Napagod si Ryota sa sitwasyon at umatras pabalik sa sulok. Out of nowhere, nakita ni Ryota ang isang figure ng manika mula sa isang kilalang anime at nagsimulang makipag-ugnayan dito. Nakalulungkot, nagbago ang sitwasyon nang matisod niya ang sarili niyang paa at nabasag ang manika. Inuna ni Tatsu ang kaligtasan ni Ryota bago nagpas siyang ilibing ang manika na pag-aari ng kanyang asawa. Nang matapos niya itong ilibing, umuwi ang kanyang asawa mula sa trabaho, at agad siyang lumuhod para humingi ng paumanhin at humingi ng tawad. Nagtatapos siya sa pagbibigay ng pandikit upang ayusin ito. Pauwi na si Tatsu mula sa palengke nang madatnan niya si Masa na napapalibutan ng ilang miyembro ng isa pang gang. Si Masa, na hinalinhan nang makita si Tatsu, ay sumugod sa kanya at nakiusap para sa kanyang tulong sa nalalapit na laban. Gayunpaman, sinampal ni Tatsu si Masa, at inutusan siyang harapin ang sitwasyon ng mag-isa dahil siya ang nagsimula ng labanan. Di nagtagal, kinilala ng iba sa gang si Tatsu bilang ang kinatatakutan na Immortal Dragon, na naging dahilan upang sila ay umatras sa takot. Ngunit nang magalit ang kanilang amo sa panunukso ni Masa, hinampad niya ng kahoy si Tatsu sa ulo. Kahit na siya ay dumudugo mula sa kanyang ulo, si Tatsu ay nananatiling kalmado at pinapanatili ang kanyang nakakatakot na mumuno na presensya. Ang pinuno ng gang, na nakaramdam ng takot, ay sinubukang atakihin si Tatsu, ngunit mahusay na pinahinto ni Tatsu ang pag-atake gamit ang isang libro. Sa sobrang takot, pinili ng boss na umatras. Sa panahon ng pakikipag-ugnayan, napansin ni Masa na si Tatsu ay nanatiling kalmado at compose. Nagdulot ito ng pagtatanong sa kanya kung ang pagiging stay-at-home dad, at pagiging Immortal Dragon ay nangangailangan ng parehong mga katangian at diskarte. Sa pagpapakumbaba, ibinaba niya ang kanyang ulo at humiling na maging estudyante ni Tatsu, sabik na makakuha ng kaalaman mula sa kanya. Nang gabing iyon, magkasama silang dalawa para gumawa ng magandang upuan na gawa sa kahoy. Napansin ni Tatsu na tumataba siya, kaya pinili niyang magsimulang maghula hoop para mag-ehersisyo sa sarili niyang tahanan. Kahit na ang aktibidad na ito ay nagdudulot ng distraction para kay Miko, pinagsabihan niya ito at pagkatapos ay dinala siya sa isang fitness gym. Habang nasa gym, nakasalubong niya ang ilang kapitbahay na nagulat nang makita siya doon. Lahat sila ay nakikilahok sa dance workout class, at sa kabila ng kakayahang sumunod ni Tatsu sa mga hakbang, ang kanyang palagiang ngiti ay nagbibigay ng nakakatakot na vibe sa iba, na ginagawang hindi sila komportable. Dahil sa inspirasyon ng mga kapitbahay, pinili din ni Tatsu na bigyan ng pagkakataon ang yoga class. Laking pagtataka ng lahat, walang kamali-mali niyang ginagawa ang bawat yoga pose, at binibigyan pa niya sila ng pangalan base sa mga naunang nakatagpo niya sa larangan ng mga gangster. Sa pagtatapos ng sesyon ng yoga, pinuri ni Tatsu ang klase, na nagsasaad ng kanyang kasiyahan sa pagpapawis habang nag-eehersisyo. Gayunpaman, habang naghahanda sa pagpapalit ng kanyang damit, hindi niya namalayang pumasok siya sa pagpapalit na silid na itinalaga para sa mga babae. Puno ng takot sa kanyang pagkakamali, pinarusahan niya ang sarili sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa lupa. Hanggang sa humiling siya sa mga babae na ipatapon siya sa isang bundok para sa higit pang parusa sa sarili. Ito ay maliwanag na nagiging sanhi ng pagkalito sa mga kababaihan. Si Tatsu at ang kanyang asawa ay namimili sa malapit na shopping center. Kapag humiling si Tatsu ng ilang puting pulbos mula sa isang empleyado, ang empleyado ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng takot. Gayunpaman, tinukoy ni Miko na ang tinutukoy niya ay harina. Habang patuloy silang namimili, nagsimulang hindi sumang-ayon si Tatsu sa ilan sa mga pinili ni Miko, na nagdulot ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Ang mga dumadaan ay naaakit sa kanilang pagtatalo. Kapag nasaksihan nila ang kahangahangang presensya ni Tatsu, naniniwala sila na ang isang yakuza ay nakakaabala sa isang tao na hindi sangkot sa anumang maling gawain. Iniisip ni Miko na ang hitsura ni Tatsu ay maaaring nakakakuha ng atensyon ng mga tao, kaya iminungkahi niya na baguhin niya ito. Nag-eksperimento sila sa iba't ibang mga damit, ngunit anuman ang kanyang kasuutan, nagpapakita na ang kanyang hitsura ng gangster ay nagiging mas malinaw. Kasunod ng mungkahi ni Miko, pinili ni Tatsu na baguhin ang kanyang damit. Masaya si Miko sa kanyang desisyon na kumuha ng pink na apron na nagtatampok sa kanyang minamahal na karakter. Hinihiling ni Miko sa kanya na mag-pose habang inilalagay ito.
Nabigla ang mga dumadaan nang makita si Tatsu na nakasuot ng pink na apron, ngunit mukhang gustong-gusto ni Miko ang fresh na hitsura. Habang nasa isang shopping excursion, si Tatsu ay nagbibigay ng payo kay Masa kung paano maghanda para sa isang paglalakbay sa palengke. Gayunpaman, nagpa siya si Masa na bumili ng merienda mula sa isang nagbebenta ng pagkain. Si Torajiro, na kilala rin bilang Steel Fist, ay ipinahayag na ang individual na nagpapatakbo ng food stand. Si Torajiro ang pangunahing katunggali ni Tatsu noong panahon niya sa Yakuza. Si Torajiro ay nagtataglay ng sama ng loob kay Tatsu dahil sa dahilan ng kanyang pagbagsak noong panahon ni Torajiro sa bilangguan. Sa panahon ng matinding kompetisyon, sumang-ayon si Tatsu sa isang face-off kay Torajiro. Gayunpaman, ang iconic face-off ay hindi isang pisikal na paghaharap ngunit isang culinary competition upang suriin ang kanilang mga kakayahan sa pagluluto. Habang magkaharap sa kusina, nagluluto ang dalawang dating tulisan ng masasarap na pagkain, at kumukuha ng mga mainam na larawan para ipakita ang kanilang mga ulam sa Instagram. Pagkalipas ng 2 oras, nanalo si Tatsu na may nag-iisang like sa kanyang larawan, habang ang ulam ni Torajiro ay walang likes. Pagkaraan ng ilang araw, namimili si Tatsu at ang kanyang asawa ng kotse. Gustong-gusto ni Miko ang bawat kotse na nakikita niya, habang ang kanyang asawa ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakamali sa kanila. Ang mga ito ay hindi angkop para sa pamimili, or gumagamit sila ng maraming gas. Nasiyahan si Tatsu sa pagkakaroon ng isang fuel-efficient na pickup truck na tumutupad sa lahat ng kanilang mga kinakailangan at maginhawa para sa mga gawain, ngunit ayaw ni Miko sa kotse na ito. Sa wakas, ang tindera ay pumili ng isang kotse na nakakuha ng kanilang paningin at may maluwang na likuran. Approve naman silang dalawa dito. Gayunpaman, kapag sinenyasan na subukan ito, sinimula ni Tatsu na suriin ang sasakyan para sa posibleng teknolohiya sa pag-espiya. Sa sandaling simulan nila ang test drive, binabalaan siya ni Miko na manatiling nakatutok at manatiling handa para sa anumang mga pangyayari. Ngunit sa sandaling makita niya ang security guard, naniniwala siya na ang gwardya ay talagang isang assassin na nagtatangkang pumaslang sa kanya. Habang tumatakas mula sa umano'y assassin guard, napansin niya ang isang matandang lalaki na dumaan at ipinapalagay na ang matanda ay isang banta na nagpuntirya ng isang missile sa kanyang sasakyan. Sa huli, napagtanto niya na ang mga sitwasyon ay kathang-isip lamang at nagpa siya na huwag ituloy ang pagbili ng kotse. Isang araw, bumisita si Tatsu sa bahay ni Masa. Hindi nasisiyahan si Tatsu sa tambak ng mga hindi nalaban na labahan sa bahay, na malamang na hindi nalilinis sa loob ng isang buwan. Nasa bingit na ni Masa na ilagay itong lahat sa washing machine nang pigilan siya ni Tatsu ng isang sampal, na sinasabing mali ang ginagawa niya. Pagkatapos nito, sinimula ni Tatsu na pagbukod-bukurin ang mga damit sa washing machine at mano-manong tanggalin ang matigas na mantsa sa natitirang mga damit, habang si Masa ay nagsusulat ng mga tala. Pagkatapos ng paglalaba, sinasampay nila ito para matuyo, ngunit ang isa ay tinatangay ng hangin, kaya kailangang kunin ito ni Masa. Ilang buwan na ang nakalipas, inutusan ni Miko si Tatsu na itapon ang mga kagamitang pambahay na binili niya ngunit hindi nagamit. Sa kasalukuyan, si Tatsu ay nasa isang flea market na sinusubukang ibenta ang kanyang mga gadget. Gayunpaman, hindi pa siya nakakagawa ng anumang benta. Isang grupo ng mga tulisan ang nagpakita, na nagpipilit na bayaran ng mga mangangalakal ang kanilang utang para sa paggamit ng espasyo bilang isang pamilihan. Gayunpaman, nang makita si Tatsu, ang legs ng leader ng gang ay nagsimulang manginig. Pagkatapos ay ginabayan sila ni Tatsu sa ibang lugar upang malutas ang issue. Nag-aalok si Tatsu ng mga gadget sa lider ng tulisan, ngunit ang naiisip niya lang ay plano ni Tatsu na pahirapan siya kasama ng mga ito. Sa bandang huli, bumaligtad ang kanyang mga binti na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay habang iniiwan ni Tatsu ang mga gadgets na kasama niya bago umalis. Habang nagdidilig sa mga halaman isang araw, pinagmamasdan siya ng 2 pulis, sa pag-aakalang siya ay nagtatanim ng mga ipinagbabawal na halaman. Sa kalaunan, napansin nila siya na may dalang kaina-hinalang briefcase habang papalabas siya ng bahay. Agad siyang hinabol ng mga pulis. Ilang sandali pa, nakita nila siyang banayad na nagpapasa ng isang maliit na bag kay Masa. Upang mangolekta ng karagdagang ebidensya, sinundan nila ang dalawa sa isang makitid na daanan at nakita silang pumunta sa isang maliit na tindahan na may karatulang nagsasabing sarado. Ang isa sa mga opisyal ay mabilis na pumasok sa tindahan upang subukang mahuli sila sa akto.
Gayunpaman, nagpapakita na ginugunita lamang nila ang kaarawan ng chairwoman. Ang maliit na bag na pinaniniwala ang naglalaman ng mga ipinagbabawal na bagay ay talagang naglalaman ng mga dahon ng basil. Ang bagahe na pinaniniwalaan nilang may hawak na pera ay naglalaman talaga ng mabangong klorera, na inilaan bilang regalo sa kaarawan para sa chairwoman. Ang pinuno ng gang, na nanginginig ang kanyang mga paa nang makita si Tatsu, ay nanatiling galit sa buong kaganapan. Kaya naman, pinaghirapan niyang palakasin ang kanyang mga binti at gumamit ng supplements para matiyak na mananatiling matatag ang mga ito, at hindi na nanginginig. Sa paghingi ng paghihiganti, nakita niya si Tatsu sa di kalayuan at bumigay ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa lupa. Medyo abala si Tatsu kamakailan, nakikilahok sa mga laro ng volleyball kasama ang mga may bahay. Noong araw na iyon, may laro ang team ng mga may bahay laban sa isa pang team, pero nagulat sila nang malaman nilang grupo pala ng mga gangster ang kalabang team. Nagsimula ang laro, at si Tatsu, na suportado ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ay sinubukang malampasan ang kalaban na koponan habang ang bear team ay pantay na nakatayo sa kanilang antas na nagresulta sa isang balancing kompetisyon. Sa huli, ang bear team ang nangunguna. Inaako ni Tatsu ang pananagutan para sa pagkatalo sa pamamagitan ng pagluhod, ngunit ang pinuno ng bear team ay nag-comfort sa kanya at tinulungan siyang makabangon, at kinikilala na ito ay isang mahusay na nilalaro na laro. Sa huli, ang dalawang koponan ay nagpapalitan ng pagbati, at kumukuha ng mga larawan ng grupo bilang mga alaala. Pauwi na si Miko mula sa trabaho nang makita niya ang kanyang asawa na nakikipagtawaran sa butcher. Pagkatapos, sabay silang naglakad pauwi, ngunit una, nagmumungkahi si Tatsu na huminto muna sa ibang mga tindahan. Nahihirapang intindihin ni Miko ang sitwasyon dahil tila nagsasalita si Tatsu, at ang mga vendor sa isang misteryosong paraan. Kapag natapos na ang misyon, pagkatapos ay ipinagtapat niya na siya ay nangangalap ng mga selyo para sa isang raffle. Bilang kapalit, sinamahan siya nito sa lottery booth. Si Miko ay nahumaling sa bakasyon sa Hawaii, ang unang premyo, at tinatangkilik din ang TV, ang pangalawang premyo. Gayunpaman, nakatuon si Tatsu sa pagkapanalo ng premyo sa ikatlong pwesto, na isang vacuum cleaner. Sa kanyang ika-10 pagtatangka, at sa pagtatapos ng araw, umaasa si Tatsu na magtatagumpay siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa pag-ikot, nanalo siya ng ika-5 premyo, na isang kaibig-ibig na stuffed toy na itinatangi ni Miko. Dumating na ang Pasko. Nagsuot si Tatsu ng Santa Claus apron para maging karakter, at magbigay ng mga regalo sa mga bata sa Christmas party sa kanyang lugar. Sa kanyang pagdating, ang mga bata ay nag-aalinlangan na siya nga ay si Santa Claus. Gayunpaman, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Immortal Claus at nagtanong tungkol sa kanilang pag-uugali. Sa huli, sa halip na tumanggap ng mga regalo, nilibre niya sila ng masasarap na pagkain na kinagigiliwan ng mga bata. Nang gumabi, nagpaalam siya sa mga bata at sumakay sa kanyang shopping bike pauwi. Nagpa siya si Tatsu na maghanap ng trabaho sa isang coffee shop ng part-time. Dalawang hindi kinaugalian na customer, isang senior gangster at isang junior, na bumisita sa coffee shop sa araw ng pagbubukas nito. Nais ng matandang mobster na magpasa ng ilang matigas na payo sa kanyang protege. Gayunpaman, sa pagsaksi kay Tatsu na nag-iimbak ng tubig, pareho silang nagulat sa kung gaano siya kalapit sa isang tunay na gangster. Ang sitwasyon ay nagiging mas nakakaintriga kapag ginawan sila ni Tatsu ng latte na kape, na nilagyan ng mga cute na kitty na disenyo. Sa kanyang pagkagulat, nagustuhan ng young gangster ang maayos na kilos ngunit pinagsabihan siya ng kanyang superior, na idiniin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang masungit na presensya. Kapag nag-order ng pagkain, ang mas batang miyembro ng gang ay humihiling ng omelette rice, at malikhaing pinalamutian ito ni Tatsu sa pamamagitan ng pagsulat ng gangster na may sarsa. Pagkatapos, nag-order ang amo ng kakaibang strawberry dessert na nagpapakitang tinatangkilik din niya ang matatamis at kaakit-akit na pagkain. Tuwang-tuwang itinaas ng amo ang kanyang kamay habang inilalabas ang dessert, at pareho silang lubusang nasiyahan sa kanilang mga pagkain, na iniwan ang coffee shop na kontento at masaya. Dahil sa kanyang side job, maaaring kumita si Tatsu ng sapat na pera para makabili ng mga regalo para sa kanyang asawa. Sa tuwing umuuwi si Miko mula sa trabaho, lagi siyang pagod na pagod. Ngayon, naghahanda si Tatsu ng mga pagkaing pampalakas ng enerhiya para pakainin sa kanyang asawa.
Pagkatapos ng kanyang pagkain, gumawa din siya ng limonade na may citric acid at lemon juice para sa kanya, dahil epektibo itong nakakapagpapahina ng pagkapagod. Tinutulungan niya ang kanyang asawa sa masahe upang matiyak na komportable ito hanggat maaari. Gayunpaman, ang labis na atensyon ay nagpapabagabag sa kanyang asawa. Sa kabila ng hindi napakiramdam ng pagkabalisa, si Miko ay gumagawa ng pagpipilian upang alisin ang lahat at pumunta sa shower, na kung saan ay ang pinaka-revitalizing na pagpipilian. Kasabay nito, nagpapakasaya si Tatsu sa kaparehong masahe at nag-e-enjoy ng limonade. Sa isang pagbisita sa supermarket, nakatagpo niya si Habari, na miyembro ng isang karibal na gang. Kinikilala niya ang kilalang sinaunang dragon mula sa kasaysayan. Gayunpaman, ang pagsaksi sa dalawang kilalang personalidad mula sa kriminal na underworld na nakasuot na ngayon ng mga apron ay lumilikha ng isang hindi komportableng sitwasyon. Matapos maghiwalay ang grupo ng Toray Ice, pinili ni Habari at ng ilang miyembro ng organisasyon na magtrabaho sa isang supermarket upang maghanap buhay. Gayunpaman, dahil palagi siyang may pera, bihira siyang gumawa ng mga makamundong gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanyang kakulangan sa pagpamilyar ay nagdudulot sa kanya ng kahirapan sa trabaho ng paglabel at pagsasalansan ng mga istant na nakakagawa siya ng kamalian. Sa huli ay inayos muli ni Tatsu ang mga lata, at inaayos ang kanyang pagkakamali. Habang nagbabayad, nagkamali siyang sinangil si Tatsu ng 2 beses para sa isang item. Gusto siyang harapin ng kanyang mga kasamahan kapag humiling siya ng pagwawasto, ngunit kinikilala niya ang kanyang pagkakamali, humihingi ng paumanhin, at mabilis na binabayaran ang labis na halaga sa kanyang invoice. Bumisita si Masa sa tirahan ni Tatsu na may layuning mag-organisa ng sorpresang birthday party para kay Tatsu. Nang mabuksan ang pinto, sinalubong siya ni Miko at nagpakilala. Idinetalye ni Masa ang kanyang diskarte sa kaarawan para kay Tatsu, habang isiniwalat ni Miko na siya ay nagpaplano ng parehong ideya bago ang kanyang pagdating. Pinili nilang magkaisa at maghanda para sa kaarawan ni Tatsu bilang isang koponan. Nagsimula si Miko sa pamamagitan ng paghiwa ng mga sangkap ng cake kahit na mukhang gusto niyang sirain ang buong chopping board. Nagbuhos siya ng sobrang dami ng harina para sa cake, dahilan para umapaw ito at nasunog ang ilang pagkain. Sa huli, ang kanilang mga pagtatangka ay humantong sa kaguluhan, at iniiwan nila ang kanilang mga paghahanda. Pagbalik ni Tatsu, nagulat siya nang makitang magulo ang bahay. Sinimulan niyang asikasuhin ang lahat ng mag-isa, mula sa pag-aayos hanggang sa paglalagay ng mga dekorasyon at maging sa pagluluto ng sarili niyang birthday cake. Nagayos at kinakanta ni Tatsu ang isang bersyon ng Happy Birthday song na may bahagyang madilim na twist sa kanyang karaniwang paraan. Nagpatuloy sina Miko at Masa upang ibigay ang kanilang mga regalo kay Tatsu. Binigyan siya ni Miko ng kwintas, at niregaluhan siya ni Masa ng salamin. Sinusuri ni Tatsu ang parehong mga accessory ng magkasama, at pareho ang mga ito sa pagkakaisa na ang mga accessories ay umakma sa kanya ng walang kamali-mali. Si Tatsu ay nakatanggap ng sorpresang pagbisita mula sa kanyang dating employer. Mula nang umalis si Tatsu sa gang, hindi pa niya na-encounter ang dating boss. Matapos maingat na tanggalin ang buhok ng aso sa damit ng kanyang boss, umupo si Tatsu at ang kanyang boss para mag-usap. Sa kanilang pag-uusap, ginulat ni Tatsu ang boss sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang sweater para sa aso ng boss. Tuwang-tuwa ang boss sa hitsura ng damit sa kanyang alaga, at hindi niya maiwasang magpa-picture kasama ang kanyang pinakamamahal na aso. Habang naghahanda ang boss na ipaliwanag ang layunin ng kanyang pagbisita, may ilang kapitbahay na nagpakita. Binanggit ng isa sa mga babaeng nakatira sa malapit na mukhang masyadong payat ang aso ng boss. Kaagad, kumilos si Tatsu at mabilis na naghanda ng masustansyang pagkain para sa aso. Sa sandaling iyon, ang aso ay masayang kumakain ng pagkain na nakalulugod sa lahat. Sa huli, umalis ang boss nang hindi ipinarating ang mensahe na nais ng isang superior na muling kunin si Tatsu para sa gang. Matapos pagmasdan ang bagong tuklas na kaligayahan at kasiyahan ni Tatsu, nagkomento siya na si Tatsu ay nasa tamang lugar. Habang namimili si Tatsu isang umaga, dali-dali siyang nilapitan ni Miko sa sobrang takot at agad siyang hinayla palayo para ipakita sa kanya ang isang bagay. Naiintindihan ni Tatsu na gusto niyang makita niya ang isang real-life cosplay event ng kanyang nangungunang anime na nagaganap sa mall. Ang mga cosplayer ay muling nagsasadula ng isang eksena ng labanan.
Ang host ay nagpapahayag ng kanilang pangangailangan para sa isang batang voluntaryo na umakyat sa entablado, at sumama sa mga bayani sa labanan. Sa wakas, binigyan nila ang bata ng larawan kasama ang mga idolo bilang gantimpala. Dahil sa pagiging nasa hustong gulang, hindi makasali si Miko, ngunit nang makita ang matinding pagnanais ng kanyang asawa para dito, nagboluntaryo si Tatsu at hindi inaasahang napili. Ang host ay malamang na pinili siya dahil sa kanyang nakakatakot na hitsura. Sa pag-akyat ni Tatsu sa entablado, sabik na naghihintay ang mga tao kung paano niya susuportahan ang mga bayani. Sa halip na lumaban, nagtanong siya tungkol sa pasimuno at mahinahong tinatalakay kung paanong ang karahasan ay hindi solusyon sa mga problema. Nagulat ang lahat nang magpakita siya ng isang tela sa entablado na may maayos na pagkakaayos ng mga tasa ng tsaa, pagkatapos ay agad na nagtimpla ng tsaa sa mga ito. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Tatsu na ang parehong mga koponan ay umupo, at magbahagi ng isang tasa ng tsaa nang magkasama sa pagsisikap na isulong ang pagkakasundo. Kahit na ang kanyang diskarte ay hindi karaniwan, sa huli, nakakatulong ito kay Miko na makamit ang kanyang layunin na makilala ang kanyang mga paboritong anime idol. Kamakailan ay nakakuha ng microwave si Masa, at gustong humingi ng tulong kay Tatsu sa pag-aaral kung paano ito gamitin ng tama. Talagang humanga si Tatsu sa iba't ibang feature ng bagong gadget. Upang subukan ito, pinili niyang maghurno ng tinapay sa microwave. Tuwang-tuwa, tinipon ni Tatsu ang lahat ng kinakailangang sangkap at sinimulang gawin ang dough. Ginagawa niya ang dough ng buong lakas. Habang hinahanap ang plastic wrap para matakpan ang dough at hayaan muna saglit, natisod si Masa sa isang alambre at hindi sinasadyang natamba ang microwave oven sa sahig. Sa kasamaang palad, nasira ang microwave sa aksidente. Sa kabila ng pagkakamaling ito, mabilis na humingi ng paumanhin si Masa kay Tatsu, na nag-comfort sa kanya sa pagsasabing okay lang. Kumuha si Tatsu ng rice cooker, pumili ng mga kinakailangang opsyon, at ginamit ito para sa pagluluto ng tinapay. Pagkalipas ng 2 oras, perpektong lumabas ang tinapay na hugis oso. Pinaganda ni Tatsu ang tinapay, at si Masa, na humanga rito, ay sabik na sumusubok na kumagat. Gayunpaman, ang tinapay ay sobrang init, kaya itinapon niya ito ng diretso sa mukha ni Tatsu. Habang nagsasampay ng mga damit si Tatsu sa labas, bigla niyang nakita ang usok na umuusbong mula sa katabing bahay ni Bob. Nag-aalala tungkol sa isang potensyal na sunog, mabilis na pumunta si Tatsu upang suriin ito, para lamang malaman na nagluluto si Bob ng karne sa isang panloob na barbecue. Si Bob, na mabilis na nag-aanyaya kay Tatsu, ay nag-aanyaya sa kanya na sumama sa kanya, at si Tatsu ay masigasig na sumang-ayon, umaasa sa pagkain sa ilang masarap na karne. Gayunpaman, kapag sinubukan nilang tikman ang karne sa unang pagkakataon, ang silid ay puno ng makapal na usok na hindi sila dito nasisiyahan. Upang malinis ang hangin at maalis ang mga uling, kailangan nilang buksan ang pinto upang makalabas ang usok at pagkatapos ay gumamit ng tubig, na nakakasira din sa karne. Tinanong ni Tatsu si Bob kung bakit siya nagluluto sa loob, at sumagot si Bob sa pagsasabing nangungulila siya at namimiss niya ang mga barbecue ng kanyang ama mula sa kanilang sariling bansa, kaya nagpasya siyang muling likhain ang pakiramdam nito. Pinili ni Tatsu na kumilos ng nakapag-iisa, at inakay si Bob sa likod bahay upang magpatuloy sa pag-ihaw ng karne. Nagtutulungan silang ihanda ang barbecue, lutuin ng perpekto ang karne, at hayaan itong maluto. Ang kanilang mga plano para sa isang barbecue ay nag-ambala, kapag ang mga awtoridad ay nagpakita na ang pagluluto sa labas ay labag sa batas. Sa isang galaw ng pagkabukas palad, pinipigilan ni Tatsu ang mga pulis na makialam sa barbecue upang matikman ni Bob ang karne na gusto niya. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsusumikap, natagpuan ni Bob ang kanyang sarili na hindi makakain ng karne dahil rare ang pagkakaluto nito, nakahawig ng sushi sa halip na isang tipikal na barbecue. Binigyan si Miko ng tiket ng isang katrabaho upang pumunta sa isang farm theme park, at hiniling si Tatsu na sumama sa kanya. Sa una, nag-aalangan si Tatsu dahil sa tingin niya ay hindi angkop sa kanila ang parke, ngunit sa huli ay pumayag siyang sumama sa kanya. Nagpalipad sila ng oras sa parke sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan, pag-check out ng mga animal petting area, at pagtangkilik sa iba't ibang nakakaaliw na aktibidad. Kapag nagutom si Miko, itinuro ni Tatsu na karaniwang mahal ang pagkain sa mga lokasyong iyon at ibinunyag niya na maaga siyang naghanda ng tanghalian para sa kanila. Mapaglarong nagbiro sa kanya si Miko, na nagpapahiwatig na mas nasasabik siya sa parke kumpara sa kanya.
Nagreresulta ito sa isang mapaglarong hindi pagkakasundo, ngunit mabilis na naging mas bukas si Tatsu at ipinagtapat ang katotohanan. Dahil lumaki siya sa underground, hindi pa siya nakatagpo ng ganitong lugar, at talagang pinahahalagahan niya si Miko sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito. Sa kabila ng marami pang aktibidad na nakaplano para sa hapon, hindi nakatuloy ang mag-asawa dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nanghihina ang loob, bumalik sila sa kanilang bahay sa ulan, at ang kanilang espiritu ay hamina. Pagdating sa kanilang bahay, malungkot pa rin, at pinili nilang matulog ng magdamag. Pagkaraan ng ilang araw, ang mag-asawa ay nagpapahinga sa dalampasigan at abala si Tatsu na sinusubukang basagin ang isang pakwan. Kasunod ng matagumpay na paghiwa at pagkain ng pakwan, isang ligaw na volleyball ang hindi inaasahang lumipad patungo kay Tatsu at tinamaan siya sa mukha. Ito ay isang sorpresa sa kanya, na ang koponan na nakaharap niya sa isang laro kasama ang mga may bahay ilang araw na ang nakakaraan ay talagang ang Bear Team. Ang pinuno ng Bear Team, na naaalala ang naunang pagkatalo ni Tatsu, ay nagmumungkahi ng isang rematch at handang makipaglaban sa anumang araw na pinili ni Tatsu. Sa pagkatuklas tungkol dito, mabilis na sinaway ni Miko si Tatsu, binibigyang diin ang kanyang pagkalalaki at hinikayat siyang hamanin muli ng walang pagkaantala. Sa sigasig, hinayla niya siya patungo sa Bear Team at idineklara ang kanilang hiling para sa isang rematch. Ang parehong partido ay nagpapakita ng mataas na antas ng kaguluhan, kung saan si Miko ay nagsasabi ng mga partikular na diskarte sa pag-serve upang palakasin ang kanyang sariling pagganyak, at hinihimok si Tatsu na gawin din ito. Habang umiinit ang laro, si Miko ay malapit ng tamaan ng isang malakas na spike mula sa boss ng Bear Team. Naiintindihan ni Tatsu ang kawalan ng kakayahan ng kanyang asawa na harangan ang spike, kaya mabilis siyang gumalaw sa harapan at ginamit ang sarili niyang katawan para protektahan siya mula sa paparating na volleyball spike. Ang bola ay nasa ere pa rin habang si Miko ay pumwesto para tulungan si Tatsu na makuha ang pampan-along shot. Bago siya magkaroon ng pagkakataon na bumagsak, hinarang siya ng kanyang asawa gamit ang kanyang mga braso at pinipigilan ang kanyang pagkahulog. Gamit ang nagkakaisang kapangyarihan ng mag-asawa, nagtagumpay sila sa laro, na nagpabigla sa koponan ng Bear Team. Napagtanto ni Torajiro na hindi maganda ang performance ng kanyang crepe business. Kaya naman, pinili niyang simulan ang paggawa ng tapioca milk tea dahil ito ay kasalukuyang mataas ang demand sa mga mamimili. Gayunpaman, si Tatsu ay ang tanging individual sa paligid na may kaalaman tungkol sa pinakamainam na paraan para sa paghahanda ng tapioca. Kahit na siya ay nag-aalangan noong una, si Torajiro ay dapat magkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong kay Tatsu. Nang may pag-aalinlangan, pumayag si Tatsu na tulungan si Torajiro, at dinala siya upang makipagkita sa isang street vendor na makapagpapayo kung saan kukuha ng mga materyales na kailangan para sa paggawa ng tapioca. Lalong naging dismayado si Torajiro nang makarating sila sa isang simpleng baking shop, at hinayla niya ang shirt ni Tatsu, kumbinsido na si Tatsu ay gumagawa ng kalokohan sa kanya. Ipinagtanggol ni Torajiro na ang tapioca ay dapat nakahawig ng mga perlas na maliit at spherical. Mahigpit na sinabi ni Tatsu na ang tapioca ay nilikha sa pamamagitan ng paghahalo ng harina, tubig, at asukal sa isang dough bago ito mabuo sa maliliit na bowl ang hugis perlas. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng dalawang dating kilalang miyembro ng gang na ito na ngayon ay nagtatrabaho bilang chef, nagagawa nilang gumawa ng tapioca. Natikman nila ang kanilang likha at nagulat sila sa napakasarap na lasa nito. Nagpatuloy sila sa paglulunsad ng kanilang tapioca milk tea venture, ngunit ang ilang mga potensyal na kliyente ay naaantala sa kanilang nakakatakot na hitsura, na humantong sa kanila na umalis. Sa kabutihang palad, isang gang ng mga tulisan ang dumating mamaya at bumili ng 6 na servings ng kanilang tapioca milk tea. Habang natutulog siya, narinig ni Miko ang tunog ng tagtad at hiwa na nagmumula sa kanilang silid. Naintriga, bumangon siya mula sa kama at nakitang si Tatsu ay abala sa kanyang trabaho. Hiniling si Tatsu na maging alternatibong performer para sa mga bata sa isang nursery school. Inialay niya ang buong gabi sa paggawa ng sarili niyang adaptasyon ng kwentong Ma'am Ero, na isinulat niya mula sa simula. Sinimula ni Tatsu ang kanyang kwento, noong unang panahon, nabuhay ang isang lalaking pinuno at isang babaeng pinuno. Bilang mag-asawa, sila ay lubhang naghihirap, dahilan upang ang asawa ay madalas na maglakbay sa kabundukan upang magsibak ng kahoy na panggatong upang masuportahan ang kanilang kabuhayan.
Isang beses, bumalik ang babaeng amo na may dalang isang higanteng peach, sa paniniwalang ito ay nakakain, ngunit sa sandaling binuksan nila ito, isang sanggol ang nagpakita mula dito. Tinanggap nila ang sanggol, at nagpasya silang pangalanan siyang Ma'am Arrow na nagpapalaki sa kanya na parang siya ang kanilang anak. Sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ni Tatsu ang mabilis na paglaki ni Ma'am Arrow hanggang sa pagtanda. Sa pagharap sa kapilyuhan mula sa mga demonyo, pinili ni Ma'am Arrow na itakda ang isang misyon upang lupigin ang mga masasamang nilalang na ito. Sa paglalakbay, nakilala niya ang isang aso at isa pang kaibigan, na lumikha ng isang koponan upang labanan ang grupo ng demonyo. Naglayag sila sa karagatan upang harapin ang mga demonyo, at sa huli ay lumabas bilang mga nanalo. Ang pinuno ng mga tulisan ay sumuko at nagsusumamo para sa awa. Bago matapos ni Tatsu ang kwento at ihayag na ang kontrabida ay tinapos ang sarili, ginambala siya ng mga guro sa kindergarten. Pumili sila ng mas masayang konklusyon sa kwento para sa kapakanan ng mga batang nakikinig. Si Tatsu ay nakaupo at nakikipag-usap sa isang grupo ng mga may bahay sa isang kafe. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan at ang maraming mapanghamong gawain na ginawa niya noong nasangkot siya sa gangster lifestyle. Gayunpaman, habang inilalarawan niya ang kanyang mga kwento ng mabigat na paggawa, ang mga kababaihan sa mesa ay nagkakamali sa pag-iisip na pinag-uusapan niya ang tungkol sa pag-aasikaso sa kanya ni Miko. Siya ay pinaniniwalaan na isang malakas at mahigpit na asawa. Upang magdagdagan ang kalituhan, nang tumawag si Miko at humingi ng Yuden noodles para sa hapunan, binigyan niya si Tatsu ng malinaw na direksyon kung paano niya ito gustong lutuin. Nakalulungkot, hindi ginagamit ni Tatsu ang opsyon sa speakerphone. Habang sumasang-ayon sa kanyang mga direksyon, hindi niya sinasadyang gumamit ng mga ekspresyon na karaniwang nauugnay sa isang gangster na tinatalakay ang pag-aalis ng isang tao. Nagiging sanhi ito ng paghihinalin ng mga babae na ang mag-asawa ay may masamang plano na manakit ng isang tao. Bago ang kanilang pag-alis, nais pa rin ng mga babae na magtanong tungkol sa kung ano ang nangyari kay Tatsu. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa hindi malinaw na paraan, na nagsasabi na kailangan ni Miko ang kanyang tulong sa puwersahang pagharap sa isang gawain na dapat niyang tugunan kaagad. Tiniyak ng mga nag-aalalang babae kay Tatsu na maaari niyang hilingin ang kanilang tulong kung siya ay nahaharap sa anumang problema. Nagtungo si Tatsu upang bumili ng may diskwentong frozen na karne at nagulat na nakatagpo si Gode mula sa Hakaro Gang, isang taong sinaktan niya noon. Sa una, naniniwala siya na maaaring naghahanap ng paghihiganti si Goda. Labis sa kanyang pagkabigla, ipinakita ni Goda ang isang mikropono at lumipat sa isang bihasang rapper. Nag-rap siya para ikwento ang kanyang malas na buhay kasunod ng pagtataksil ni Tatsu. Hindi nagdalawang isip si Tatsu, kinuha ang mikropono, at nagsimulang mag-rap ng mahusay tulad ni Goda. Gayunpaman, si Tatsu ay gumagawa ng mga nakakatawang rap tungkol sa kanyang mga gawain sa bahay, at ang dalawa ay patuloy na nagre-rap sa loob ng mahabang panahon. Dumadaming bilang ng mga tao ang nagsama-sama upang saksihan ang kanilang kusang rap showdown. Ang sitwasyon ay tumatagal ng isang nakakagulat na twist nang si Tatsu ay nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa shirt ni Goda na naging sanhi ng pagkadismaya ni Goda. Sinurpresa ni Tatsu ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng tunay na paghingi ng tawad matapos mapagtantong tumawid siya sa isang linya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na magsimula silang muli, sa pagkakataong ito ay nakatuon sa karne bilang pangunahing tema ng kanilang rap. Nang mapansin ng karamihan, ang butcher mula sa paligid ay lumakad upang mag-imbestiga. Masyadong naging masama ang rap ni Tatsu tungkol sa butcher, dahilan para sampelan siya ng butcher bilang ganti. Si Goda, na nasaran pa rin ng loob, ay hindi makahanap ng mga tamang salita na ipagpatuloy at yumuko bilang pagsuko. Sa konklusyon, kinuha ng butcher ang mikropono at nagsimulang kumanta ng sarili niyang kanta na may temang karne, na ikinagulat ng lahat at tinapos ang rap battle. Naghahanda si Miko para sa isang paglalakbay sa trabaho, nang magsimulang magtanong si Tatsu kung nakaimpake na ba ang lahat ng kanyang mga gamit. Tiniyak sa kanya ni Miko na magiging okay siya at pinayuhan siyang magpahinga sa natitirang bahagi ng araw. Sa pagsunod sa kanyang payo, pinili ni Tatsu na magpahinga mula sa kanyang karaniwang mahigpit na schedule ng maintenance ng bahay. Pinipili niyang sariwain ang kumot gamit ang mabangong spray, sa halip na hugasan ito tulad ng karaniwang ginagawa niya araw-araw. Sa halip na maingat na tiklupan ang mga damit bago isabit, mas pinili niyang huwag na munang tupiin bago ilagay sa aparador.
Sa pagkakataong ito, mas pinili niyang kumain ng instant noodles para sa tanghalian kaysa sa lutong bahay. Habang tinatangkilik niya ang kanyang pansit, dumaan si Masa upang kunin ang mga responsibilidad habang wala siya. Sa pagpapakita sa kanya ng tunay na pakiramdam ng pagpapahinga, kinukumbinsi niya si Tatsu na samahan siya sa paglalaro ng mga video game. Pagkatapos, humiling siya sa kanilang kapitbahay na si Bob na lumapit at lumahok sa isang larong kick the can. Gayunpaman, si Tatsu, na hindi pamilyar sa hindi inaasahang kakulangan ng aktibidad, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na bumalik sa bahay at gumawa ng ilang mga gawain. Iginiit ni Masa na nananatili siyang nakaupo at nagpapahinga sa halip na gawin ang gawaing bahay. Nang ibabaw ang catamaran ni Masa, dahilan para mabilis siyang nakatulog. Sa kabaligtaran, si Tatsu ay hindi gustong manatiling nagpapahinga. Siya ay hinihimok ng kanyang malakas na etika sa trabaho upang hangarin ang kalinisan. Nagising si Masa mula sa kanyang pag-idlip sa tamang oras upang pigilan siya. Nangako si Masa na pigilan si Tatsu na magtrabaho, na tinatakot ang masipag na asawang manatili sa bahay. Inaasahan ni Miko ang pagsali sa nalalapit na paligsahan sa Halloween costume sa kapitbahayan. Nang malaman na ang pangalawang premyo ay isang taon na supply ng bigas, masigasig na nagpa siya si Tatsu na lumahok. Habang naghahanda para sa kompetisyon, natuklasan nila na ang iba pang miyembro ng ganggaya ni Toray, Hikabi at Torajiro ay makikipagkompetensya din para sa napakahahangad na gantimpala ng isang taong halaga ng bigas, habang si Miko ay naglalayon para sa hot spring trip para sa mananalo. Sa simula ng pagdiriwang ng Halloween, nagsisimula ang pamilya Toray sa isang kapanabik na laro sa pagkalkula ng bilis na nagpapakita ng mga kakayahan sa mabilis na pag-type ng kapatid ni Tori. Gayunpaman, ang kanyang kahangahangang bilis ay nagpapahiwatig na ang pag-aani ng tangerine ay tapos na sa oras na makumplito niya ang kanyang gawain. Pagkatapos, nagsuot si Torajiro ng costume na naglalarawan ng isang taong nasaktan ng maraming beses. Gayunpaman, ang kanyang madyugo na hitsura ay nagreresulta sa kanya kaagad na inaalis sa entablado. Si Masa ay nagpakita ng huli, na humahantong sa kanya na huwag makilahok, at ang kompetisyon ay lumipat sa ika-4 na kalahok, ang mag-asawang Tatsu at Miko, na nakasuot ng mga costume na kalabasa. Sa kanilang pagtatanghal, nagluluto sila ng cookies na hugis kalabasa sa entablado at tinangka nilang manalo sa 3 judge sa pamamagitan ng pag-alok sa kanila ng cookies. Gayunpaman, nabigo pa rin silang makamit ang tagumpay. Sa huli, ang kaibig-ibig na batang babae na nakasuot ng bat costume ang nanalo ng premyo. Bagamat wala sa mga miyembro ng gang ang nag-aangkin ng inaasam-asam na premyo sa pangalawang pwesto, pinili ng mag-asawang Tatsu at Miko na kumain sa isang buffet dinner na may layunin si Tatsuo na i-maximize ang halaga ng kanilang pera. Maingat na pinaplano ni Tatsu kung paano papawiin ang kanyang gutom nang hindi masyadong kumakain. Pinaplano niya ang kanyang pagkain upang maiwasan ang kanyang sarili na mabusog ng masyadong mabilis sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga pinggan. Gayunpaman, nang makarating sa buffet at makita ang iba't ibang uri ng masasarap na pagkain, nagpasya siyang talikuran ang kanyang orihinal na intensyon. Pinuno niya ng buo ang kanilang mesa ng pagkain, ninanamnam ang bawat masasarap na pagkain kahit na siya ay busog na. Ang gutom ni Tatsu ay tila walang katapusan, at hindi niya kayang labanan ang pangaakit ng dessert. Nakapagtataka, nabangga ni Tatsu si Torajiro sa istasyon ng dessert. Ang pares ng mga lalaki ay nakikipagpunyagi sa isang magaan na pakikibaka upang makita kung sino ang kukuha ng isang piraso mula sa dessert plate. Sa kasamaang palad, ang mga auntie na mahilig sa dessert sa buffet ay kinukuha ang lahat ng mga treat na nagiiwan sa kanila na walang makakain. Habang naglalakad pabalik sa kanilang mesa, ipinakita ni Miko kay Tatsu ang isang dessert na plato na kinuha niya kanina at hiniling sa kanya na samahan siya sa pagkain nito, na naging sanhi ng pagluha niya sa pasasalamat. Bumisita ang mga magulang ni Miko, nagdadala ng mga pamilihan, at iminungkahi ng kanyang ama na gumawa ng hot pot kasama si Tatsu. Sumang-ayon si Tatsu, ngunit nang gawin niya ito, sinabihan siya ng kanyang biyenan na magpahinga at nag-alok na magluto sa halip. Gayunpaman, nagpapakita na ang biyenan ni Tatsu ay kulang sa koordinasyon sa pagluluto. Kapag sinusubukang ihanda ang mga sangkap, ang biyenan ni Tatsu ay hindi sinasadyang naputol ang mga gulay kasama ang cutting board, na nagresulta sa isang magulo na sitwasyon na nakapagpapaalaala sa paraan ng pagluluto ni Miko.
Lalong nag-aalala si Tatsu sa kalagayan ng kusina, habang pinapanood niya ang tubig na tumatalsik kung saan-saan habang sinusubukang linisin ang mga gulay. Sinubukan ni Tatsu na hikayatin ang kanyang biyenan na payagan siyang manguna, ngunit nakakagulat na pumasok si Miko sa kusina, itinaas ang kanyang manggas, at tinulungan ang kanyang ama sa paghahanda ng pagkain. Lumalala ang kaguluhan dahil sa dobleng gulo sa kusina. Pareho silang bumubuo ng malalaking meatballs at nag-iisip na ihagis ang mga ito ng diretso sa mainit na kaldero, na labis na ikinagagalit ni Tatsu. Siya ay tumingin sa takot, ngunit humakbang siya sa tamang oras upang pigilan itong mangyari. Sa sandaling nagpapakita na mas maraming hindi kailangan na mga bagay ang idadagdag sa hotpot, ang ina ni Miko ay mabilis na pumasok sa kusina upang iligtas ang araw. Ang kanyang paglahok ay pinipigilan ang anumang higit pang mga aksidente na mangyari sa parehong hotpot at sa kusina. Hindi mapigilan ni Tatsu ang paghanga sa kanyang biyenan na babae, na nakikita siyang perpektong halimbawa ng isang bihasang may bahay na kayang pamahalaan ang isang krisis sa kusina. Si Tatsu ay nakaranas ng biglaang pagkahilo habang pabalik mula sa palengke. Inaasahan ang lagnat, gumawa siya ng mga gamot ngunit lumalala at nanghihina. Ang kanyang asawa ay nagpipilit sa kanya na magpahinga. Nagbibigay siya ng syrup na nakakagulat na nagpapabuti sa kalusugan ni Tatsu ngunit nagdudulot ng pananakit ng tiyan. Si Masa, na umaasa sa pera ng bagong taon, ay nagpapahiwatig ng mga paghihirap sa pananalapi upang hindi mapakinabangan. Maghapong magkasama sina Tatsu, Masa, at Miko, na nagtatapos sa isang pag-inom. Kinabukasan, naka-recover sina Tatsu at Miko na may hangover na sopas. Namit ni Tatsu si Hino, tinutulungan siyang maghurno ng cake para sa kanyang amo. Tinutulungan ni Tatsu si Yoriko sa pamamahala ng pananalapi, na nakatuon sa pagtitipid at pakikipag-usap sa kanyang asawa. Natuklasan nila ang mga ipon ng kanyang asawa para sa isang regalo sa anibersaryo, na nagdadala ng kagalakan at pagdiriwang. Sabik na inaabangan ni Miko ang paglabas ng isang espesyal na DVD para sa kanyang paboritong anime, ngunit hindi siya makapunta dahil sa mga pangako sa trabaho. Hinikayat si Tatsu na pumunta sa kanyang lugar, maingat niyang isinasaulo ang mga kinakailangang linya. Gayunpaman, nakatagpo si Tatsu ng mga distractions sa daan, kabilang ang isang nakakaakit na pagbebenta ng repolyo, na naging dahilan upang tuluyan niyang makalimutan ang mga linya pagdating sa tindahan. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na mag-improvise, hindi sinasadyang nagbanta siya. Sa kabutihang palad, isa pang customer ang tumulong, na sinisecure ang DVD. Naiintriga sa posibilidad na makakuha ng isang espesyal na card, sinamahan siya ni Tatsu sa isa pang pakikipagsapalaran, at dumating ng huli. Hiniling ng kanilang kaibigan kay Tatsu na alagaan ang kanyang asong si Koto, na parehong nagustuhan ni na Tatsu at Miko. Habang naglalakad, tumanggi ang aso na gumalaw, na nag-udyok kay Tatsu na kumuha ng mga kaibig-ibig na larawan, na hindi sinasadyang naakit ang kanyang boss na gustong makilala ang aso. Habang naglalakad kasama ang aso, nakasalubong ni Tatsu si Konami at ang kanyang aso, na humahantong sa isang palakaibigang pamamasyal sa isang parke ng aso kung saan parehong nag-e-enjoy ang mga aso at may-ari. Ang may-ari ng kafe ay humingi ng payo ni Tatsu sa pag-aayos ng menu. Dinala siya ni Tatsu sa isang sikat na kafe para sa inspirasyon, kung saan nila tinimplahan ang iba't ibang pagkain. Sa kanilang pagbabalik, naghanda si Tatsu ng isang espesyal na chicken sandwich, na nagpapakita ng mga nostalgic na alaala para sa may-ari, kahit na may maikling pagkagambala mula sa isang insekto. Sa kabila ng sakuna, ang may-ari ay nagpapasalamat, umalis para sa gabi, iniwan si Tatsu upang tamasahin ang sandwich at gunitain ang kanyang nakaraan. Sumama si Masa kay Tatsu para sa tanghalian ngunit nakaranas ng sakit ng ngipin, na una niyang ibinasura sa isang gawa-gawang kwento. Binibigyang diin ni Tatsu ang kahalagahan ng pangangalaga sa ngipin, na nag-udyok kay Masa na ipakita ang kanyang takot sa mga dentista dahil sa isang traumatikong karanasan sa pagkabata. Matigas ang ulo, dinala siya ni Tatsu sa dentista kung saan pareho nilang tinutugunan ang kanilang mga isyu sa ngipin. Isang gabi, nanonood sina Tatsu at Miko ng horror movie, na si Miko ay natakot habang si Tatsu ay nagpapanggap na kalmado. Gayunpaman, sa sandaling nasa kama, nagpupumilit si Tatsu na iwaksi ang imahe ng pelikula, pakiramdam na parang may nanonood sa kanya. Desperado para sa pagtulog, sinubukan niya ang iba't ibang mga remedyo ngunit hindi ito epektibo, at sa huli ay nagulat siya ng kanilang pusa.
Habang tinatahak ni Tatsu ang mga pakikipagsapalaran na ito, nagniningning ang kanyang kahandaang tumulong sa iba, kasama ang kanyang mga kakaibang karanasan at pangako na pagtagumpayan ang mga hamon. Sa pamamagitan ng kanyang mga pakikipag-ugnayan, ipinakita niya ang empatiya, determinasyon, at katatawanan na ginagawa siyang hindi malilimutang karakter sa mundo ni Miko. Si Tatsu ay may katungkulan sa pagkolekta ng residential group membership dues na humingi ng tulong kay Masa. Gayunpaman, ang kanyang nakakatakot na presensya ay humantong sa mga residente na matakot na sila ay tina-target ng Yakuza, na nagreresulta sa matagumpay na mga koleksyon ngunit iniiwan si Masa na hindi komportable. Sa kabila ng mga babala, binisita nila ang isang mayamang boss ng gang, na sa huli ay sumunod sa pag-aaral ng mga dus na nakikinabang sa kapitbahayan. Samantala, ang pagkuha ni Miko ng sobrang daming tinapay para sa napanalo ng tiket ay nagpapatunay na mahirap itong itabi at ubusin. Sa kabila ng mga malikhaing pagtatangka na kainin ang lahat ng ito, nahihirapan silang gumawa ng isang dent at sa huli ay sumuko. Ang boss ng Toray Gang ay nag-disguise sa kanyang sarili upang bisitahin ang isang cat cafe, kung saan siya ay nabighani sa isang partikular na pusa, sa kalaunan ay iniuwi ito sa kabila ng mga pagtutol ni Tatsu. Sa panahon ng isang bagyo, hinarap ito ni Tatsu ng direkta, na nagresulta sa isang pinsala. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Masa, nagmamadaling lumabas si Tatsu para hanapin siya, na nagsabog ng potensyal na pakikipagtalo sa mga gangster. Nang maglaon ay nagsimula sila sa isang paglalakbay sa camping kasama si Tatsu na determinadong gawin itong perpekto. Gayunpaman, nangyayari ang mga sakuna, kabilang ang pagsipa ni Masa sa kanin at ang hindi kinaugalian na sandwich na puno ng marshmallow ni Terajiro. Sa kabuuan ng escapade na ito, ang determinasyon ni Tatsu na malampasan ang mga hamon, kasama ng kanyang mga kakaibang pakikipag-ugnayan at hindi inaasahang solusyon, ay umusbong. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na hitsura, nagpapakita siya ng empatiya at pagiging maparaan, na lumilikha ng hindi malilimutan at nakakaaliw na mga pakikipagsapalaran para sa kanyang sarili, kay Miko, at Masa. Nang maglaon, kinausap ng neighborhood chairlady si Tatsu sa tanghalian, at ipinaliwanag na miyembro siya ng isang malakas na asosasyon ng kababaihan sa kapitbahayan na kilala bilang Eight Dragons. Ang asosasyong ito ay dalubhasa sa pag-oorganisa ng mga pribadong kaganapan at mga aktibidad sa kapitbahayan. Naghahanap sila na palawakin ang kanilang membership, at gustong mag-imbita ng mga lalaki na sumali at mag-ambag sa grupo. Matapos suriin ang mga kandidato, naniniwala sila na si Tatsu, ang house husband, ang pinakaangkop na kandidato para sa posisyon. Dinala si Tatsu sa silid ng pulong ng konseho ng asosasyon kung saan nakilala niya ang 8 babae, bawat isa ay may pananagutan para sa isang partikular na tungkulin sa loob ng grupo. Nagpa siya ang presidente ng asosasyon na subukan ang pagiging angkop ni Tatsu, sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na mabilis na maghanda ng mga tsaa para sa lahat. Agad na nagtimpla ng tsaa si Tatsu, nagsalin ito sa mga tasa, at pinagsilbihan ang mga babae. Bagamat wala siyang kaunting kayumian at pagiging elegante, ang tsaa ay itinuturing na kasiya siya. Gayunpaman, ang isa sa mga dragons, ang babaeng namamahala sa pag-aayos ng bulaklak, ay hindi kumbinsido sa pagiging angkop ni Tatsu, at hindi sumasang-ayon sa kanyang pagsali sa asosasyon. Naniniwala siyang kulang siya sa kinakailangang pagiging elegante para sa grupo. Sa hangarin na patunayan ang kanyang katapatan at tiyakin ang kanyang pwesto sa asosasyon, lumuhad si Tatsu sa harap nila at ipinahayag ang kanyang matinding pagnanais na maging bahagi ng grupo. Pinahanga ni Tatsu ang babaeng nagsasaayos sa mga bulaklak sa kanyang katapatan at determinasyon na nakakuha ng pagkakataong sumali. Matapos ang masigasig na pagdalo sa mga klase, ang kanyang paglaki sa kasanayan ay nagpapahintulot sa kanya na matikas na maglingkod sa asosasyon, sa wakas ay nakuha ang kanilang pagtanggap. Nang magkwento sa kanya si Miko tungkol sa anak ng kaibigang may sakit na mahilig sa isang partikular na anime, nagbihis si Tatsu bilang isang kontrabida para pasayahin siya. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay nakakatakot sa batang babae, na nag-udyok sa kanya na baguhin ang mga taktika sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga bulaklak at paglikha ng isang masayang kapaligiran. Ang kanilang pagtatangka na gumawa ng isang bida-kontrabida na senaryo, kahit na may mabuting layunin, ay nakagambala sa kapayapaan ng ospital, na humantong sa kanilang pagpapaalis. Kasama ang kanyang biyenan sa isang haiku club, ang mga impromptu na marahas at hindi kinaugalian na mga tula ni Tatsu ay namumukod tangi sa gitna ng mga tradisyon.
Sa kabila ng interbensyon ng kanyang biyenan, nagpapatuloy ang mga antics ni Tatsu sa kanilang paggalugad, na nagtapos sa isang haiku duel kasama ang Bear Team. Ang magkabilang panig ay naghahatid ng walang katuturan ngunit masigasig na mga tula na may pusa bilang pangwakas na tema, na nagpapakita ng kanilang pakikipagkaibigan sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Naranasan ni Tatsu ang matinding pananakit ng likod pagkatapos ng pamamalanse ng mga damit na iniuugnay ito sa isang pag-atake ng sniper, na labis na ikinabalisi ni Miko. Sa kabila ng pagsisikap na magpatuloy sa mga gawain, ang sakit ay nagpapatunay ng labis na nagudyok kay Miko na pumalit at humingi ng tulong medikal. Nagpapaalaala sa kanilang unang pagkikita, ang doktor ni Tatsu ay nagre-reseta ng mga relief patch na nagpapagaan sa kanyang kakulangan sa ginhawa. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan sa kalye, hiniling ni Miko kay Tatsu na turuan ang kanyang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Isang gabi, napagkamalan na si Masa ay isang umaatake, hindi niya sinasadyang inatake siya bago napagtanto ang kanyang pagkakamali na itinatampok ang kanyang dedikasyon sa kaligtasan. Ang crepe business ni Torajiro ay nahaharap sa matinding kompetisyon mula sa food truck ng kanyang kapatid na babae, na humahantong sa panghihina ng loob hanggang sa mapalakas ni Tatsu ang kanyang kumpiyansa at mapatunayan ang halaga ng mga handmade treat. Ang lutong bahay na donut ni Tatsu ay higit pa sa mga mass-produced ni Kaharu, na nagtataguyod ng pagkakasundo sa pagitan ng magkapatid. Sa isang manyeb na kapitbahayan, tinulungan ni Tatsu ang grupo ni Konami sa pag-alis ng nyebe, na nagbibigay ng kagamitan upang mapagan ang kanilang gawain, na nagpapakita ng kanyang pagiging matulungin. Samantala, ang hindi pagkakasundo sa mga kagustuhan sa pelikula ay nagpapahaba ng isang araw ng pelikula sa bahay, na nagpapakita ng magkakaibang panlasa ng tatlo. Nang hilingin ng isang kasamahan ni Miko na alagaan ang kanyang hamster, ang mga pagtatangka ni Tatsu na makahanap ng angkop na tagapag-alaga ay humantong sa mga nakakatuwang pagtatagpo, kasama ang aso ng kanyang boss at dalawang nakikiramay na pulis na nag-aalok na pansamantalang kanlungan ng hamster. Ang mga nakatagpo ni Tatsu ay nagpapakita ng kanyang kakayahang umangkop at determinasyon. Nagtagumpay man siya sa pananakit ng likod, pag-iwas sa mga salungatan, or pagtulong sa mga kapitbahay, sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, pinalalakas niya ang pagkakaisa, nireresolba ang mga salungatan, at nagpapakita ng pagmamalasakit sa iba at sa kanilang mga mabalahibong kaibigan. Ang eksperimento sa sana ni Tatsu at Torajiro ay tumatagal ng isang mapanganib na pagliko kapag sila ay nag-overheat sa kanilang sarili at nauwi sa pagkahibang. Nakialam sina Miko at Kaharu, sinampal sila pabalik sa kanilang mga sentido bago sila ibinaon sa isang ilog upang magpalamig. Kapag kailangan ni Miko na mapabilib ang mga kliyente sa kanyang mga kasanayan sa golf, si Tatsu, na inalala ang kanyang mga araw sa Yakuza, ay naging kanyang golf instructor. Itinuro niya sa kanya ang mga pangunahing kaalaman at ang kahalagahan ng banayad na pagtalo sa boss, habang pinapanatili ang isang sumusuporta sa harapan. Sa panahon ng pag-aani ng bamboo shoot, tinuruan ni Tatsu si Masa sa pagpili ng tamang mga bamboo shoot habang ninanakaw ng mga unggoy ang karamihan sa kanilang nakuha. Sa kabila ng setback, malikhaing naghanda si Tatsu ng masarap na pagkain para sa kanilang boss sa mga natirang bamboo shoot. Sa restaurant ni Mr. Chin, nagsasagawa sila ng spicy hot pot challenge ngunit nahihirapan sila sa matinding init. Pinapayuhan ni Tatsu ang pag-inom ng tubig upang labanan ang anghang, sa halip ay pumili ng kanin, ngunit kahit siya ay sumuko sa init, hindi natapos ang hamon. Ang isang sorpresang pagbisita sa bahay ni Masa ay nauwi sa isang labanan laban sa masamang amoy at isang ipis. Si Tatsu, na armado ng mga halamang gamot upang magpasariwa sa hangin, ay hindi sinasadyang pinalipad si Masa nang may malakas na sampal nang sinubukan niyang hawakan ang ipis gamit ang kanyang kamay. Isang gabi, nagtipon-tipon ang grupo para magbahagi ng mga horror stories. Nagsimula si Miko sa pamamagitan ng pagkukwento ng isang nakakatakot na sitwasyon sa kanyang opisina, na itinuring ni Masa na hindi talaga nakakatakot. Pagkatapos ay ibinahagi ni Masa ang isang kwento mula sa kanyang bayan tungkol sa isang grupo ng mga kabataan na nakipagsapalaran sa isang abandonadong gusali, para lang habulin ng isang matangkad na babaeng multo na gumagapang sa mga pader. Ang kwento ay may hindi kumpletong pagtatapos na iniiwan itong medyo nakakalito. Pagkatapos ay pagkakataon na ni Tatsu na magkwento, at sinimulan niyang isalaysay ang sumpa na nangyari sa kanya kamakailan. Sa isang malungkot na ekspresyon, ipinaliwanag niya na ilang araw na ang nakalipas, nakakita siya ng isang ad sa TV para sa sariwang snow crab na ibinebenta.
Sabik na tamasahin ang napakasarap na pagkain na ito, agad siyang nag-order ng isang bagong kahon, na inihatid sa kanyang tahanan kinabukasan. Gayunpaman, nang buksan niya ang kanyang freezer, laking gulat niya nang makitang nakaimbak pa rin doon ang mga katulad na alimango na binili niya noong nakaraang taon. Hindi maiwasan ni Tatsu na magtaka kung nabiktima ba siya ng sumpa ng mga alimango na hindi niya niluto. Sina Miko at Masa, na hindi napahanga, ay sumang-ayon na ito ay hindi isang nakakatakot na kwento sa lahat, ngunit sa halip ay isang halimbawa ng pagkalimot ni Tatsu. Sa huli, si Tatsu ang nagluluto ng mga alimango para masiyahan sila sa gabing iyon. Sinubukan ni Tatsu ang isang hindi pangkaraniwang paraan upang kumbinsihin si Suzo, ang anak ng kaibigan ni Miko, na isang maisla na kumain ng mga gulay. Pagdating sa kanilang tahanan, natuklasan ni Tatsu na si Suzo ay may matinding pagkaayaw sa mga gulay. Pinipili niyang gumawa ng mga pagkain na nagtatago ng mga tinadtad na gulay, upang maisama ang mga ito sa kanyang mga pagkain nang hindi niya napapansin. Ang hindi inaasahang pagkasensitibo ni Suzo sa mga gulay ay nagpamangha kay Tatsu. Gamit lamang ang kanyang pang-amoy, nakikilala na niya kung may mga gulay sa pagkain. Sa pagharap sa hamon na ito, si Tatsu ay bumaling sa pagkukwento. Nag-alis siya ng carrot, at nagsalaysay ng isang nakakasakit na kwento tungkol sa isang carrot na nadismiss at hindi pinansin ng mga bata. Humihiling ang carrot na maging bahagi ng curry dahil ang mga bata ay nasisiyahan sa curry, at maaaring makatulong ito sa kanila na magkaroon ng pagkagusto sa carrot. Nagpapakita na ang salaysay ay epektibo, at si Suzo ay nagsisimulang magpakita ng pagkamausisa. Gayunpaman, pinili ni Tatsu na isama ang mga graphic na detalye tungkol sa pagkakaugnay ng carrot sa curry, na sa huli ay sinasabotahe ang kanyang mga pagsisikap na hikayatin si Suzo na kumain ng mga gulay. Pinili ni Tatsu na tulungan ang may-ari sa pagpapanatili na malinis ang kapaligiran, sa pamamagitan ng pag-alis ng mga damo at humiling kay Masa na tumulong sa gawain. Ang mga kamay ni Masa ay nasaktan mula sa malakas na damo habang sinusubukan niyang alisin ang mga damo. Upang mapahusay ang kanilang pagiging produktibo at panatilihing ligtas ang mga kamay ni Masa, binigyan siya ni Tatsu ng mga custom-made na guwantes. Ang pagkakaroon ng mga tamang tool sa kanilang pagtatapon ay nagbibigay daan sa kanila na lubos na mapabuti ang kanilang pagganap. Pinapabilis ni Tatsu ang proseso sa pamamagitan ng paggawa ng isang DIY herbicide na may suka at detergent upang i-target ang mga damo mula sa kanilang mga ugat. Inilapat niya ang pampaalis ng damo tulad ng isang cowboy sa isang labanan, gamit ang isang katulad na pamamaraan. Sa huli, nagbubunga ang kanilang mga pagsisikap habang nagpapakita ng pagpapahalaga ang may-ari sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng mga pampalamig. Nadatna ni Tatsu si Ryota at isa pang batang lalaki sa isang mainit na debate kung alin ang mas malakas, rhinoceros beetle or stag beetle. Sumabat si Tatsu, na sumusuporta sa rhinoceros beetle bilang mas malakas na bug sa debate. Gayunpaman, biglang sumulpat si Torajiro at nagdedebate bilang suporta sa stag beetle bilang pinakamakapangyarihan. Sa halip na ayusin ang hindi pagkakasundo, ang paglahok ni Torajiro ay nagpapataas ng argumento sa isang mainit na sagupaan sa pagitan ng dalawang manggugulo, na nag-schedule ng isang showdown para sa kanilang mga beetle upang makisali sa isang pisikal na labanan upang magpasya kung aling insekto ang mas malakas. Sa araw ng labanan ng salagubang, ang dalawang salagubang ay nakikipaglaban sa isa't isa, ngunit ang resulta ay hindi tiyak dahil ang parehong mga salagubang ay lumilipad sa dulo. Batid ni Tatsu na ang mga lokal na maliliit na negosyo sa kanyang lugar ay nahaharap sa mga hamon, dahil sa kompetisyon mula sa mga shopping mall sa malapit. Gumawa siya ng plano para tulungan ang mga vendor na ito sa pamamagitan ng paglikha ng street vending stand. Ipinakita ni Tatsu ang talas ng mga kutsilyo sa kanyang stall para makaakit ng mga customer. Sa hindi inaasahan, ang mga individual ay naaakit sa mga kutsilyo at nagsimulang magtipon sa paligid ng booth. Bilang karagdagan, tinutulungan niya ang isang nagbebenta ng damit na magbenta ng mga paninda ng anime. Bagamat sa una ay nakikipagnegosasyon para sa isang mas mababang presyo, ang isang customer sa huli ay bumili ng produkto, na nagreresulta sa isang transaksyong kapwa kapaki-pakinabang.